ang lahat na nasa labas ay tayo po muna ay pumasok para maging masarap makinig sa ating mensahe kung tayo ay nakaupo ng mabuti at nakikinig ng maayos. So, i-ready po natin ang ating mga puso, pandinig, yung sabi nga yung lalagyan yung lalagyan dapat naka-ready na yan. Malinis, walang dungis yan, walang hugasin. Dapat malinis yan, hinugasan. Dahil para malagyan ng pagkain ng ating espiritual. Kaya naman, kung ready na ang lahat, para sa ating mensahe na pinagkaloob sa kanyang lingkod, na walang iba kundi si Sis Maricel Jenga. Okay, praise God, no? Sobra pong nagagalak yung puso ko, yung kaluluwa ko, yung spirito ko, kasi ramdam na ramdam ko yung presensya ng Diyos. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon na sabihin natin, salamat, Lord? Grabe, no? Every week nag-work si God to fill in every chairs na nandito ngayon. Napakadami natin. Tunay nga na kumikilos ang Diyos sa ating gawain. Amen po ba? Amen. Napakabuti ng Panginoon, ano? So, excited na rin akong ibahagi. Alam niyo po ba, buong linggo ako nag-aantay ng message ni Lord, pero talagang hanggang kaninang umaga, sabi ko, Lord, nasa na yung message? Umaga na. Alas 5 ako gumising, sabi ko, natulog ako alauna. Gumising ako ng alas 5, wala pang message, Lord. Pero God is good. Hindi niya pababayaang hindi kayo mabubusog sa araw na ito. Amen po ba? So, tayo po ay yumukot manalangin to welcome the presence of God. Lord, maraming salamat po. Tanging dahil lamang sa kapangyarihan mo, God, kaya kaming lahat ngayon ay naririto, Lord. Only by your grace, we are all here right now, Lord. Handang makinig ng mga salita mo, handang mabusog sa mga ipapakain mo sa aming espiritual, Lord. Salamat kasi marami kang in-excite, Panginoon, ng mga tao na magpatotoo kung gaano ka kabuti at katapat na Diyos. Alam ko, God, na marami ka pang pagpapalain, marami ka pang babaguhin, marami ka pang gagamitin, Lord, at marami ka pang tatawagin, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Alam ko, Lord, na walang uuwi ngayon sa araw na ito, Lord, na hindi na bless, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon. At ang bawat mensaheng kanilang maririnig ay tatanim sa pinakamatabang parte ng kanilang mga puso, Lord. At ito'y magbubunga ng masagana sa kanilang buhay, God. Maraming salamat po, Lord. Tanging ikaw lamang po ang mangusap. Hindi po ako karapat-dapat, Panginoon. Ako po ay isang makasalanan, God. Ngunit salamat sa grasya at habag mo, Lord. At ngayon ako'y ginagamit mo sa stage na ito, Panginoon. Ikaw lamang nawa ang makita, Lord. Ikaw lamang nawa ang madama ng mga taong narito. Palakasin mo sila, baguhin mo sila, patatagin mo sila, Panginoon, upang lumaban sila hanggang wakas, Lord, ng may pananampalataya. Salamat po, God. We give you all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen. So, excuse me. So, ngayon po, handa na po ba kayo sa mensahe ng Diyos sa araw na ito? Sa lahat po ng nanonood sa aming live, welcome po sa church at nawa ma-bless kayo sa aming gawain. So again, nandito pa rin po tayo sa month team natin na Miracle is on the Horizon. So sa Tagalog nga po, sabi ko nga po last time, ang ibig sabihin ay himala na kitang-kita, di ba? Himala na kitang-kita. So, last time, may mga nag-preach about sa greatest miracle ni Jesus. Ako naman, ang shinare ko sa inyo ay I am a living miracle. Tapos si Kuya Jay naman, nag-share din sa inyo ng greatest receipt of God's, sino nakakaalala ng complete na title? Tingnan natin, sino nakinig? Of victory. Yes, mga nag-notes. Very good, di ba? So today naman, ang title ng mensahe ng Diyos ay Miracle Gained. So, ano kaya ibig sabihin nitong miracle gained na to? Ano kaya ang maitutulong nito para maunawaan natin
ng deeper pa yung kahulugan ng miracle. So, miracle gained. So, last time, this whole month, ang naging topic natin is about miracle. So, we understood, naunawaan natin that miracle is unexplainable event orchestrated by God. Mga kamanghamanghang mga bagay na ginawa ng Diyos, na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa. Amen po ba? So, alam na natin kung ano yung miracle. Ngayon, ano naman yung kinalaman ng gained? Ano po ba yung ibig sabihin ng gained? Sa ibang definition po, gained is obtained, achieved, attained. Sa Tagalog po, nakuha, napala, nakamtan. And that is who I am. So, miracle gained is my name. Dati po, nung hindi pa ako Kristiyano, hindi ko ma-appreciate yung pangalang Maricel. Kaya minsan pinapaganda ko, pag tinanong, ano pangalan mo? Ice. O kaya pag iba naman nagtanong, Maris. Kapag iba naman nagtanong, pag iba naman, Riz. Pero kapag pamilya ko tumawag sa akin, Mase. Mase. Sabi ko, ba yung pangalan na yung baho naman? Ayaw ko ng pangalan ko, hindi ko maintindihan bakit yun yung pangalan ko eh. Tapos, bahong-baho na ako sa pangalan ko, mali pa yung apelyido ko. Nung gagraduate ako ng high school, inis na inis ako, sabi ng teacher ko, hindi mo pwede gamitin yung Deniega kasi yung apelyido nakalagay dito sa spelling, Dainga. Sabi ko, Dainga? Kaya pag tinatawag ako ng mga teacher, nasan dito si Dainga? Buhay pa ba? Sabi ko, ano pa naman tong apelyido na to? Hindi ko na nga gusto yung pangalan ko. Mali pa yung apelyido ko, ang baho lalo ng apelyido ko. But you know, yung mga pangalan nyo, hindi aksidente na yan yung pangalan ninyo. Amen? Merong hidden reason si God kung bakit yan yung pangalan nyo. At recently, 2023, nung makilala ko yung sila Pastor Hosea na nagpunta dito, doon ko lang din na-appreciate at naunawaan kung ano yung meaning ng pangalan ko. Siya yung nagsabi, sabi niya, Sister, alam mo ba, sinata ko ng asawa ni Pastor Hosea, yung definition ng pangalan mo, pag inarrange mo yung letters, miracle yung mapo-form na word. Tapos ngayon sabi ko, kung may ibig sabihin yung pangalan ko, baka yung apelyido ko may ibig sabihin din. So inarrange ko. Tapos na-form niya yung salitang gained. So, kumbaga, ang ibig sabihin, himala na nakamtan. So, doon ko naunawaan, isa pala akong himala na nakamtan. Ibig sabihin, ako pala ang buhay ko, yung purpose ng Diyos sa buhay ko, kaya ganun yung pangalan ko, is magdala ng himala sa buhay ng maraming tao. So, ngayon, hindi ko na kinababahuan yung pangalan ko, pinagpapasalamat ko na yun yung pangalan ko. Kasi dahil nauunawaan ko na yung pangalan ko, naunawaan ko din kung ano ba yung purpose ko ngayon. Magdala ng miracle sa buhay ng maraming tao. Praise God. So, ibig sabihin, kung yung miracle, ginigained, hindi pala yung miracle po pala, hindi siya basta nangyayari lang dahil gusto lang ni Lord. Yung miracle pala na nangyayari sa buhay natin, hindi yan biglang nangyari lang. So, merong paraan, merong dahilan kung bakit nangyayari yung mga miracle sa buhay ng tao. No? Kagaya nung sabi dito, yung topic natin, miracle gained, hindi siya basta natanggap. So, yung gained na to, sinasabi, inobtain, may ginawa, kaya nakamtan. Amen po? So, paano nga ba makamtan yung miracle? Kasi, di ba syempre lahat naman tayo gusto natin makaranas ng milagro? Sino po ba ang ayaw? Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto mo ba ng miracle? Yes, di ba? Sabihin mo naman, oo naman. Di ba? So, lahat tayo gusto ng milagro. Diba? Pero paano nga ba makaranas ng milagro sa buhay natin? At paano yung milagrong nararanasan natin ay maranasan din ng mga tao sa paligid natin? Kasi sabi nga, yung topic natin ngayon, miracle on the horizon, mga milagro na nakikita. So paano makikita yung milagro sa buhay mo at paano mo makikita yung milagro sa buhay ng ibang tao sa pamamagitan mo? Paano? So dito po tayo magpo-fall sa unang way. At yun po ay, sabi dito, miracle gained through faith. So isa daw po sa paraan na makagain ka ng miracle sa buhay mo ay ang pananampalataya. Sabi dito,
True faith, sabi dito sa Mark 9:23, everything is possible when you believe. Pag sinabing believe, you have faith. Naniniwala ka na pwedeng mangyari ang lahat. So mangyayari yung miracle, yung hindi maipaliwanag ng mga pangyayari, sabi dito, kung meron kang pananampalataya. Amen. Yan yung isang key para makaranas ka ng miracle sa buhay mo. Dapat meron kang faith. No wonder, yung true name ko is Miracle, tapos yung given name ni God sa akin ay faith. 'Di ba? So, one way by God to tell me na kung gusto mong maging milagro, kailangan mong maging si Faith. Kaya nga po sa Facebook, ako si Faith. 'Di ba? So, 'yun. So, sabi dito, totoo ba talaga na kapag may faith ka, may mangyayaring milagro? O, basahin po natin yung Matthew 7:20. Sabi sa Matthew 7:20, if you have faith as small as a mustard seed, sabi ng Diyos sa kanyang salita, kung meron kang pananampalataya kahit kasing liit lang ng butil ng mustasa, napakalaki ang magagawa nito. Sabi niya, pwede mong utusan ng bundok na tumilapon sa kabila at mangyayari ito. Literal to ha, kasi nga 'di ba? Sabi yung miracle, physical, literal makikita mo na nangyayari na hindi mo maipaliwanag. So ngayon dito, literally, sinasabi ng Diyos, kahit ganito lang kaaliit yung faith mo, kaya mong itilapon yung bundok na nasa harapan mo. Pero spiritually, meron din po siyang explanation. Sabi niya, kahit ano pa yung mountains ng mga problema na nasa harapan mo, kung may pananampalataya ka, malalampasan mo. Wawasakin mo lang yung mountain na yan, itatapon mo lang yan sa malayo, lalampasan mo yan kung meron kang faith. 'Di ba? Miracle happens, no? Sabi dito, kapag meron tayong faith, mountains are moved. Healing becomes possible. Because of your faith, it will happen, sabi ni Jesus. Nung siya ay nagpapagaling, di ba, ng mga may matitinding karamdaman, pinanganak na bulag, pipi, bingi, lahat ng klase ng karamdaman, lagi niyang sinasabi, because of your faith, you will be healed. So as you can see, faith can bring miracle healing. Hindi lang siya nagmumove ng mga mountains ng buhay natin. He provide miracle healing sa lahat ng may karamdaman. It gives victory over trials and temptation. No? Nagiging possible yung victory. May mga panahon na pasuko ka na, no? Pero dahil may faith ka, pinanghawakan mo yung faith mo, nalampasan mo yung mga pagsubok na nararanasan mo. It is a miracle. Sabi kasi sa salita ng Diyos, sabi niya sa Matthew 19:26 sa main verse natin, sabi, with man, this is impossible. 'Di ba? But with God, it is possible. Sabi mo sa katabi mo, posible daw lahat sa tulong ng Diyos. Amen, di ba? Posible lahat sa tulong ng Diyos. So everything is possible when you believe. Victory is possible. Moving mountains is possible. Healing, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako gagaling. Kasi sabi ng doktor, ito if you have faith and you believe, kahit na anong sinabi ng tao o ng doktor, you will be healed. Amen? Kahit pa, ano yung tingin sa'yo ng tao, wala ka ng pag-asa. But if you have faith, you believe that your God is powerful, gagamitin ka ng Diyos in a mighty way. Diba? So, yun. So, sabi dito, and because of your faith, you will please the mighty God. Miracle, no? Paano yung tiny na tao na makasalanan, na imperfect, mapiplease ang perfect, makapangyarihan at napakalaking Diyos? Ang daming mga anghel doon. Tapos ikaw, mapiplease mo yung Diyos na napakalaki, makapangyarihan. Kailangan ka ba ng Diyos? No, dahil siya ay Diyos kahit wala tayo. Pero sabi dito, through faith, miracle may happen. You can please a mighty God. Amen? So, pangalawa na magiging paraan para makagain tayo ng miracle, maka-obtain tayo ng miracle sa buhay natin is, second, obedience. Amen. So, through obedience, miracle happens. Sabi dito, when we walk in obedience, we will surely walk in life of miracle.
Amen? So, sabi dito sa, ano ba yung obedience? Obedience saan? Una, obedience sa salita ng Diyos. Obedience in God's word will help you obtain miracle. Kapag ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, marami kang makikitang mga kamangha-manghang bagay na gagawin ng Diyos, hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Di ba? Alam mo ba si Len, nauna yan. Nauna yan na makakilala kay Lord. Di ba si Brother Cho, pag tinawag mo yan, next time na lang sister, next Sunday, di ba? Saka na ako magkukumit sister. Pero you know, he is a living miracle. Ngayon, mas masigasig siya, alam niyo po, humahanga ako na sa sandaling panahon. Si Brother Chow, may kasama na si Brother Jay sa parang nagkakaroon na sila ng tag team, no? Mga na rin sila, duo, hindi trio. Susunod trio na kayo nila, Brother Kino. So, siya naman daw, sabi niya, ako ang bahala sa pagkanta, kayong bahala sa paglilinis. Hindi, joke lang. Pero, we are so thankful. Sabi niya, we are so thankful may mga tatay tayo na, alam mo yon na makikita mo na lang may nagbago sa church, wala man lang pasabi na, sister, maglilinis ako, sister, mag-iigib ako, sister, ayusin namin yung taas. No, kusa silang kumilos, wala mang nakakakita dahil ginagawa nila ito sa Panginoon. It is a miracle, di ba? Sobra ako nabibless sa buhay ni Jay at ngayon yung pagsisikap niya, yung katapatan niya, nag-i-impart na rin sa kanyang kaibigan na si Brother Chow. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay nila, di ba? So maraming salamat. We appreciate you. So, napakabuti, no? When you follow God's word, sabi dito, you will walk in the life of miracle. Kasi sabi ng Diyos, ang mga taong sumusunod, nasusumpungan, lahat ng mga kamanghamanghang gagawin ni Lord. Kasi nadadala sila eh. Di ba? Kapag sumusunod ka kay Lord, si Jesus yung pina-follow mo, lahat ng mga gagawin niya sa buhay ng mga tao sa paligid mo, makikita mo rin. Di ba? At ikaw din kasama dun sa nagiging inheritor ng miracle ng Diyos kasi nag-uubay ka. Na ano mo ba na dahil yung isang tao, ako po, no? Marami ako napapanood na dahil sa isang tao, sa isang tahanan na naging tapat sa Diyos, ang buong pamilya ay naligtas. It is a miracle. It is also written in the book of the Bible. No, sinabi ng Diyos na isa lang sa isang pamilya ang may pananampalataya, ang buong sambayanan ay maliligtas. It is a miracle kasi sa kakayanan ng tao, imposibleng mangyari yon. Pero sa kakayanan ng Diyos, yun ay posible. Alam niyo po, kada nakikita ko yung kapatid ko, mga anak ko, nanay ko, na patuloy na nag-church, hindi yan po yan dahil sa akin. Hindi po dahil sa nag-share ako ng Word of God. Sabi ko nga, mas masugid pa nga ako mag-share sa inyo ng Word of God kesa sa pamilya ko. Ako, ang ginagawa ko lang, maglingkod lang ako ng maglingkod. Gawin ko lang kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Kahit nagkakaroon ako ng pagkukulang sa kanila, dahil ako ay may obedience, sumusunod sa salita ng Diyos na mangaral, magparamdam ng pagmamahal sa iba, maglapit ng kaluluwa, the Lord is working sa buhay ng aking pamilya kasi alam niya, yun din yung magpapasaya sa akin. Yun yung reward na gusto ko. At salamat dahil nakikita nyo naman, yung mama ko patuloy pa rin, patuloy na nagbabago, patuloy na nagpapatuloy sa church na to, yung mga kapatid ko. So, hindi po ako yan, kundi ang aking Panginoon. So, ngayon, hindi na lang sila yung pamilya ko. Meron na ako ng kayong lahat sa pamilya ni Kristo. Diba? So, it is a miracle. Hindi ko na-imagine na magkakaroon ako ng kayong lahat. No? Pero salamat sa mabuting Diyos na sumunod lang ako. Hindi ko na inasahan na marami siyang kamangha-manghang gagawin. So yun lang nang kailangan ni Lord obedience for you to see the miracle. So una, para ma-obtain, mag-gain yung miracle, una, dapat tayo ay may faith. Pangalawa, tayo dapat ay may obedience. At pangatlo, dapat po tayo ay prayerful. Laging nananalangin. So yung prayer pala, when you pray, miracle happens. Ilan na sa inyo rito yung nag-pray na may sakit na gumaling? Ben, di ba? Ilan na sa inyo dito yung may sakit yung mahal nyo sa buhay, nilay hands nyo and gumaling? Sino dito yung nilay hands yung pasaway na asawa ngayon, nag-worship na? Oh, di ba? O kaya pasaway na anak. Ay, parang may nakarelate. Ay, etong brother ko, hindi pasaway to.
Mabait to kahit noon pa. Yun nga lang hindi nag-church dati. Pero ngayon, grabe na magpuri sa Panginoon. Palakpakan natin yung miracle ng Diyos sa buhay niya. No? Siya ay product ng prayer ng kanyang asawa. Kaya sa may mga asawa dyan, kung gusto nyong madala dito yung asawa nyo, kasi yung iba, gusto niyang mag-church, hindi makapag-church kasi nga salbahe yung asawa, pinipigilan siya. No, wala akong pinipinpoint in general to base sa mga nakikita ko. So, ngayon, imbis na siya yung manalangin sa asawa, wala na lang siyang ginagawa. At hindi na rin siya nagpapatuloy sa pag-church. Bakit? Ay kasi mag-aaway lang kami ng asawa ko kapag ka nag-church ako. Para di kami mag-aaway, hindi na lang ako mag-church. So, paano mo makikita ang pag-work ng Diyos sa buhay niyan kung hindi ka magiging consistent sa pananalangin? You have to lay hands on them. Bakit? Kasi kapag pinananalangin mo, God is working miracle. Amen? Walang imposible sa Diyos. Tingnan mo to si brother, nandito na rin ang pogi, oh. Gumagawa po talaga yung mga kalalakihan kapag nasa church, no? Meron ng Diyos, napakagaan ang presensya nila, no? Pero pag pansinin mo, ang tao pag walang Diyos, di mo kung ito, kala mo, laging natalo sa sugal, 20 mil, di ba? Laging aburido, laging di ba? Pero kapag yung mga asawa ninyo, o kayo, hindi kayo kasali, wala pa kayong asawa, kapag yung mga asawa ninyo, yan ay pinagpipray ninyo, kikilos si Lord para dalhin sila at makakatuwang nyo na silang mismo sa ministry. Si Sis Len, no? Tulong yan, dalawa na yan sa pagluluto. Minsan, si Sis Len, siya na rin yung nagtutulong sa ushering, ligpit ng mga nakaka-bless talaga. Si Sis Nora naman sa Bible study, I am so blessed sa buhay niya kasi ngayon nagagamit na siya sa Bible study sa baba. We enjoy the bonding together kasi yun talaga yung to build up the relationship ng isa't isa, kailangan physically, meron kayong communication. Diba? So express the love by physical touch, diba? Physical communication. Kasi, diba, si God, ini-aim din niya na may physical conversation tayo sa Kanya. Diba? Sabi niya, kung yung asawa mo, gusto mo, o yung crush mo, gusto mo, kinakausap ka, yun yung way para maramdaman nila na importante sila. Kung nagagawa mong mag-effort sa tao, dapat mas kaya mong mag-effort sa Diyos. Diba? Kung ikaw, gusto mo, nakakatsukaran lagi yung crush mo na yan, o kaya yung asawa mo, gusto mo nag-i-spend ng time sa'yo, don't you think si God, gusto rin niyang mag-spend ng time sa'yo? Gusto rin niya. Kasi the way para makita niyang mahal mo siya is yung excited kang makausap siya. Sino po ang excited ditong makipag-usap sa Panginoon? So, ibig sabihin, nagbabasa kayo ng Word of God. Amen. Parang kumonti na yung sumagot. Excited daw makausap si Lord, hindi nagde-devotion. Diba? Excited daw makausap si Lord, absent sa gawain. Excited daw. Mga kapatid, yung pagmamahal, ayaw din po natin yan na sa salita lamang. At kung tayo tao, ayaw natin sa salita lang, gusto natin ng effort, si Lord gusto rin niyang makakita ng effort mula sa ating lahat. Kasi sabi nga, what is the benefit ng salitang I love you kung hindi mo naman nakikita at nararamdaman? Diba? When you say I love you, you effort, you give time, you talk to Him. Diba? Kahit gano'n ka kabisi, maniniwala ko, may mga kabataan dito, pero gusto ko kung sino tamaan magbago. Chinachat mo ng chinachat, hindi mag-sin, pero alam nilang nag-chat ka, hindi lang nila binabasa. And kapag ikaw, yung nag-chat ng ganon, pansinin mo, anong mararamdaman mo pag di ka nire-replyan ng tao? Parang walang eagerness na makipag-usap sa'yo. Anong pakiramdam? Nakaka-offend, di ba? Nakakalungkot. Kasi kitang-kita mo na doon pa lang sa pagre-reply, wala na siyang pakialam sa'yo. At ano pang mararamdaman mo? Kahit hindi naman talaga ganun yung nararamdaman nila, pero dahil ganun yung ginagawa nila, sometimes magkakaroon ka ng thinking, walang respeto sa akin to. Kasi nagchat-chat ako, magpa-pop up naman yan eh. Makikita yan na may chat ka. The only reason na hindi yan binasa is either busy talaga, hindi mag-cellphone, or talagang wala lang silang pakialam sa chat sa'yo. Amen? Kaya sa mga kabataan ngayon, napakahalaga ng conversation. Diba? Paano nyo maipapadama sa isa't isa yung pagmamahal kung wala man lang kayong time na kamustahin sila? Diba? Ako po, busy po ako sa trabaho. Palagi po akong puyat.
Pero alam niyo po, lagi akong may time para kumustahin kayong lahat. Tama po ba? Sino dito yung hindi ko chinachat? Kahit na namamagana yung mata ko kakachat sa lahat para lang sabihin, oy, kamusta ka na? Kumain ka na? Okay ka lang ba? O anong, di ba? Ang dami nyo po. Ang dami nyo, pero kasiyahan ko na ubusin yung time ko sa para lang ma-check ko kung okay kayo. So gawin din po natin yan sa ibang kapatiran. Kasi hindi natin alam, baka kailangan niya ng taong makikinig sa kanya. Amen? Baka yung sister mo nakatabi mo ngayon, matindi pinagdadaanan ng kailangan niya taong makikinig ng mga problema niya. At yung simpleng chat mo, sister, okay ka lang ba? Tapos yung sabi mo lang, okay ka lang ba? Tapos yung message, ang haba na pala. No? Hindi na natapos. So dapat pag magchat-chat ka, may time ka rin talagang mag-reply, di ba? Hindi yung puro beginning lang. So, conversation mga kapatid is one way to express that you value a person, that you value God. 'Di ba? Mag-pray, magbasa ng devotion, 'di ba? At lagi tayong mag-worship sa Panginoon. Kailangan po 'yan. So, when you pray, miracle happens, sickness get healed, lost find the way to God, broken get restored to even better. 'Di ba? Satan lose his power to control our life when we are praying. At the impossible become possible when you pray. Sabi nga, related tong lahat ng to. Sabi dito, si Elijah, nagpray na wag umulan 40 years. Hindi umulan. Si Elijah nga ba yun? Si Elijah ba yung nagpray na wag umulan? So, si Elijah, pero yung mo, dahil lang sa prayer, hindi umulan 40 years. Buti na lang, hindi sinisi ng mga no? Dahil sa'yo, nagkaroon ng tagtuyot kasi piniray mo na wag umulan. So, si Esther, she prayed for a husband, but God gave him a king. So, yung prayer po pala, hindi lang siya basta nagpo-provide ng miracle, nagpo-provide siya ng kamangha-manghang miracle. Hindi lang niya binibigay yung prayer mo, pag tumugon ng Diyos, miracle talaga kasi higit sa inaasahan mo. Kaya tingnan mo si Esther, nagpray lang ng husband, king yung binigay sa kanya eh. So yung mga single dyan, magpray ka ng MMMM. Pero ang ibibigay sa'yo ni Lord, mayamang, magwapo, madaling, manlibre. Di ba? Yeah, ganun yung prayer. Di ba? So, yon. So, sabi dito, Elijah prayed. Nanalangin si Elijah and then the fire come down para patunayan sa mga tao na tunay ngang ang Diyos ay kasama niya. Amen? So, Jesus prayed. Sick got healed. Demon-possessed got freed. Sin are forgiven. So, napakaganda na maging prayerful. Powerful ang prayer. Kaya wag po natin yung basta-bastahin na. Yung alam niyo yun, sino dito yung matutulog na, pagod na, ay, hindi pala ako nakapag-pray, bumangon. Good night, Lord. Hindi mo pa nga Tapos sino pa dito yung kakain, Gutom na gutom ka na, naalala mo, magpe-pray ka, niluwa, Sabi, thank you, Lord, tapos kain ulit. Di ba? When you pray, miracle happens. Pag nagpipray tayo, nababago din tayo. Yung mga natin, katamaran, yung mga laziness natin, nababago yan, napapalitan ng kasipagan, di ba? Palakpakan natin yung mga youth dyan. Palaging masipag. Product ng prayer ng mga leaders yan. Amen? So, miracle happens. Yung mga katatayan, product din kayo. Alam nyo ba na kada Sabado, na nanalangin yung mga youth dito, meron kaming gathering ng Sabado ng gabi, nag-i-intercede kami para sa inyong lahat. At may kanya-kanyang prayer ang bawat isa. May financial, meron yung mga loss, makabalik, yung mga katatayan, lumalim, dumami, maging excited, and look at the product of prayer. You are all now a miracle. Amen po ba? Palakpakan natin yung Panginoon. Amen? So, ngayon po, yung last po ay declaration. If you want to see a miracle, learn to use your word to declare for something to have life. So, yung declaration to pala ay makapangyarihan. So, ito rin yung tinuro sa akin ng Diyos nitong mga nakaraan. Alam niyo po ba, nitong week na to, talagang sobrang gipit na week. Pero pag Kristiyano ka, kahit na nauubos ang laman ng bulsa, hindi nauubos ang pagpapala ng Diyos. Amen? Nauubos ang pera, pero may way si Lord, makakain ka at ang pamilya mo. May way si Lord na
magawa mo yung tungkulin mo bilang Kristiyano. Kaya hindi ako naniniwala na hindi ako nakapunta, sister, wala kaming pamasahe. Kung ikaw ay talagang may will, tutulungan ka ng Panginoon. Alam niyo po ba, wala akong pamasahe nung nakaraan. Sabi ko magba-Bible study kami nila Sis Nora. Walang pamasahe. Wala rin akong maiiwang pagkain sa bahay kasi talagang hindi lang po kayo ang nakakaranas nun. Lahat tayo nakakaranas ng ganun. At sabi ko, okay lang kahit walang kain, punta kami doon, mas maganda nakapag-fast. Powerful yung prayer. Alam mo pag Kristiyano ka, kahit yung paghihirap mo, gagawin mong encouragement sa sarili mo eh. No? Yung kahit na may struggle, iisipin mo blessing pa rin yung struggle na yon kasi may gagawing blessing ang Diyos. 'Di ba? So sabi ko lumabas ako walang pamasahe, sabi ko puyat ako, maglalakad ako, Lord, ang init naman. Pero God, si God, hindi mo pa sinasabi, alam na ng Diyos. No? Sabi ko, dineclare ko, God, paglabas ko ng highway na yan, makakasakay ako ng libre ng tricycle. Kahit hanggang Pintor lang. Yun ang declaration ko nung nakaraan, nung nagpunta ako kala Sis Nora. Alam nyo ba, pagkalabas ko, may tricycle, may yung kulong-kulong na tricycle na nag-aano. Ang nangyari, na hindi umandar yung niya, napatigil siya doon sa harapan. So sabi ko, saktong-sakto, napatigil. Sabi ko, Kuya, pwede ba ako makisakay? Sabi ko, wala kasing tricycle. Hindi ko masabi, wala kasi akong pamasahe. Pero sabi ko, pwede ba ako makasakay? Wala kasi, punta ako ng Pintor. Sabi niya, saan ka ba? Pintor lang. O sige, habang sumasakay ako, sabi ko, praise God, galing mo talaga, Lord. Kakalabas ko pa lang, nandiyan na kaagad. So sabi ko, dineclare ko, makakasakay ulit ako hanggang doon sa taas. Kasi mas struggle ako pataas. 'Di ba? Naubos talaga yung taba ko talaga eh. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng masasakyan pataas. Mas mahirapan ako. Alam niyo ba, sabi niya maya-maya nung malapit na kami, sabi niya, hanggang Pintor ka lang po ba? Sabi ko, opo. Sabi niya, ay, sige na po, ano na kaya? Sabay na kayo sa akin. Hindi, mali pala. Sabi niya, hanggang Pintor ka lang ba? Sabi ko, hanggang taas sana ako eh. Kaso lang, ayoko namang pataasin ka. Pero kung doon ka rin naman papunta, kuya, okay na, sabay na lang din ako. Sabi niya, saktong-sakto ma'am, doon talaga ako papunta sa landfill. Sabi ko, praise God! Praise God! Ang sabi ko, yung declaration ko, sabi ko, hanggang dito lang sa Pintor. But when God moves sa declaration mo, kapag ka ikaw ay may obedience, kapag ka ikaw ay may faith, you will see na mas matindi ang gagawin ng Diyos kesa sa dineclare mo. Kaya nga sabi ko, Lord, i-declare ko na, magkakaasawa ko ngayong taon. Ayoko pa? Wag muna. Wag muna. Kayo muna yung aking kasiyahan at si Lord, di ba? So, darating din daw yan. Tapos, declaration, sabi dito, when we declare with faith, miracle is gained. Sabi dito, in creation, God just declare na sabi, magkakaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Diba? Magkakaroon ng gabi, magkakaroon ng lupa, magkakaroon ng mga halaman, ng kabundukan, ng tao. Lahat nangyari ng dahil sa salita. Ano ba yung salita? Nag-declare eh. Nag-declare. Alam nyo ba na kahit nga yung nag-declare ka ng masama, sometimes nangyayari pa din. Diba? Dahil powerful ang pagde-declare, lalo na kung sasamahan mo ng obedience, ng prayer, ng faith, at yon, magiging powerful. Related yang lahat. So, magkakakonekta yan. Para magkaroon ng miracle, makakita ka ng miracle, lahat to i-practice po natin. Sabi dito, even si David, sinabi niya habang lalaban siya kay Goliath, sabi niya doon, lalabanan kita, hindi sa pamamagitan ng aking lakas, kundi ng lakas ng aking Panginoon. At sa araw na ito, ibibigay ka ng Diyos sa akin, pupugutin ko ang ulo mo. Biruin mo, imagine si Cloud nagsasalita, tapos ang pinagsasabihan niya, sino ba yung pinagsasabihan niya? Isang malaking tao. Tatapakan ka lang niya di ba? No? Pero sabi ni David, dinideklara niya na ang Diyos ko ay bibigyan ako ng katagumpayan. So kayo po ba, dinideclare niyo rin po ba yung gagawin ng Diyos sa buhay ninyo? Gamitin ninyo yung inyong salita. Subukan ninyo na magsabi kayo, alam niyo po ba last time, ay yung Sabado, sabi ko, wala naman ng pamasahe kasi naghihintay pa ng blessing. So sabi ko, Lord, alam ko na to.
O, syempre, magdideklara ako, sagot mo ko, alam mo, sa simbahan ako pupunta, hindi naman ako maglalamyerda dyan. So, kailangan, pag nag-declare ka din, para sa Panginoon. Baka akala mo, ay sinabi ni sister, pag nag-declare ako, God, makakabili ako ng damit ngayon, Lord, yung maganda. Lord, mabibili ko na yung cellphone ko, iPhone. O, di ba? Hindi naman ganon. Siyempre, yung declaration na ibibigay ni Lord, yung ding makaka-glorify sa Kanya. Di ba? So sabi ko, makakasakay ulit ako. May nasakyan na naman akong kulong-kulong. Sakto na naman. Christian pa siya. Sabi niya, saan po kayo? Sabi niya, sabi ko sa pintor, pataas. At this time, hindi niya na ako hinatid hanggang taas, hanggang pintor lang. Sabi niya, nagpapatugtog ako, sabi niya, Christian po pala kayo, no? Christian din po ako. So sabi niya, pagpalain po kayo, sister. So, nakaka-bless talaga, no? Yung si God. Kaya talagang, obedience is the key, prayer is the key, faith is the key, declaration is the key para makakita ka ng miracle sa buhay mo at sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Ako yung bigas namin, walang laman. Last time sabi ko walang laman, sabi ko ikaw, mapupuno ka ng laman sa araw na to. Tapos may biglang namigay, punta kami ni si Seren. Yung mga di ba may namigay na mayor ng mga pabigas? O 5 kilo, puno yung lagayan, di ba? So God is working when you declare. Practice, no? Ako nga lagi kong papayat ako. Mawawala yung taba sa bilbil ko. Mawawala yung taba sa bilbil ko. Tapos anong sasabihin nyo? Sister, pumapayat ka? Oh, di ba? Power of declaration. Di ba? Ganun pa nagde-declare. Pinapatawa ko lang po kayo. So, sabi dito, ano yung magiging hindrance kapag na makakita tayo ng miracle? When we do not walk according to the will of God. Kapag may mga disobedience tayo, sabi dito, nakakatagal ng journey yung di pagsunod sa Diyos. Nakakawala ng blessing yung disobedience. Kaya kung gusto mong maranasan yung miracle, iwasan mong gumawa ng mga bagay na di ayon sa kalooban ng Diyos. Iwasan mo yung kasalanan. Magiging hadlang yan na mapagpala ka ng Panginoon. Di ba? So, nakakatuwa. Alam mo si Brother Shaw, kwento ko lang sorry sis nabanggit ni sis sa akin nung nagkakwentuhan kami, sabi niya, minsan ako nga yung next time na lang. Pero yung asawa ko magsasabi sa akin na kaya tayo hindi mabibless yan Kailangan ganito. So, di ba? So, ganyan yung pusong gusto ni Lord. Di ba? Yung nagtitiwala ka na kapag sumunod ka, susunod din yung pagpapala sa buhay mo. Amen? Dahil totoo yun. Totoo po yun. Sabi dito, kaya walang pagpapala kasi walang pagsunod. Diba? Pero kung may pagsunod, nagpapatuloy ka sa Diyos, makikita mo yung miracle. Mangyayari sa buhay mo. Diba? Mangyayari yan. Sabi dito, walang mangyayari sa buhay mo kung patuloy mong lalabanan yung will ng Diyos. Mahihirapan ka lang. Kaya nga, sundin mo na lang. Diba? Sundin mo na yung will ni God kasi pag nilalabanan mo, mapapahama ka na, masasaktan ka na, malalayo ka sa Diyos, mawawala pa yung pagpapala. Diba? So, napakahalaga na sumunod tayo. So, sabi dito, sabi sa Romans 5:19, for just as thou, through one man's disobedience, many were made sinners. So also, through one man's obedience, we were made righteous. So dahil sa pagsunod ni Kristo, lahat tayo ngayon nakatanggap ng kaligtasan, ng mga milagro sa buhay natin. Ngayon, sabi dito, kapatid, kung gusto mong makaranas pa at makakita ng marami pang milagro sa buhay mo, mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? So, i-practice mo tong 4 na to. Kayang-kaya mo yan. Sabi niya, sabi ng Diyos, sa pamamagitan ng kakayanan mo, hindi mo talaga makakayanan. Pero sa pamamagitan ng kakayanan ng Diyos, magagawa mo yan. Kaya nga, every day is a daily surrender in the hand of God. Lord, di ko to kaya, God. Hindi ako yun so, every day, sabi nga, yung faith, it's a choice, it's a daily choice na magtitiwala ka sa Panginoon. It's a daily choice na susunod ka sa Diyos.
meron kang choice. Wag nating sabihin, kaya ako sumuway, wala akong pagpipilian kasi, kaya ako nagkasala. Meron kang choice. Pinili mo lang magkasala, pero pwede mo naman sanang piliin yung pag-obey. Para sana, blessing yung natanggap mo. Tandaan mo, binigyan tayo ng Diyos ng karapatang mamili. Kung ang gusto mo ay pagpapala, obedience at pagsunod ang gawin mo. Pero kung gusto mo naman ng pagpapalo, o sige, patuloy kang magkasala. Mamuhay ka na malayo sa Panginoon at mararanasan mo talaga yung palo ng Diyos. Pero tayo, naniniwala ako na ang bawat isa nandito ngayon ay hindi na disenyo para mamuhay sa kasalanan. Sabihin nga po natin, hindi na ako dinisenyo para sa kasalanan. Ang hina, parang may mga gusto pang magkasala. Ulitin natin, lakasan natin. Hindi na ako dinisenyo para sa kasalanan. Dinisenyo na ako para mabuhay para sa Diyos. Amen. So to God be all the glory. Iiwanan ko na lang po ang isang verse sa Thessalonica chapter 5 verse 23 to 4. Sabi dito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. So let us all stand up. Tayo po'y manalangin. So, nais ko po hingin na sa lahat ng mga taong nandito, lalo na yung mga baguhan lang sa Panginoon, sa journey with God, sama-sama natin hingin, Lord, gusto ko pang makita yung mga miracle sa buhay ko. Gusto kong makita ka na kumikilos sa buhay ko para baguhin ang mga taong nandito sa paligid ko. Para baguhin ako araw-araw. Lord, gusto kong magbago para sa'yo. Gusto ko pang makita yung mga magagandang plano mo sa buhay ko. Kasi kapatid, si Lord lang talaga ang makapagbibigay sa'yo, ang makapagpapakita sa'yo nung tunay na magandang buhay na hindi mo maikukumpara sa buhay na walang Panginoon. Wala sa lahat ng mga sinasakripisyo mo ngayon, kapatid, ang masasayang. Dahil lahat ng ginagawa mo, maliit man o malaki, ay nakikita ng Panginoon kung ginagawa mo yan para sa Kanya. So kapatid, this is the time, no, na ma-realize mo ang kahalagahan ng relasyon sa Diyos. Since before, ang Panginoon ay naghihintay sa iyo para sa araw na ito na isusuko mo yung buhay mo sa Kanya. Matagal na naglong ang Diyos na dumating yung time na sabihin mo sa sarili mo, God, this time, sa oras na to, ikaw naman yung gusto kong pasayahin, hindi yung sarili ko. Lord, sa oras na to, gusto kong mabuhay na ang tinitingnan ay kung ano yung magpapasaya sa'yo. Kung ano yung makapag-glorify sa pangalan mo. Lord, this time, nasubukan ko na yung buhay na malayo sa'yo, napakalungkot, napakahirap, walang direksyon. Ngunit ngayon na nandito na ako, God, gusto ko pang mas maranasan yung mga milagro na gagawin mo sa buhay ko. Hindi ko gusto na malayo sa'yo, Lord. This time, God, ayoko nang muli na paulit-ulit na magkasala, paulit-ulit na makagawa ng bagay na makaka-disappoint sa'yo, God. This time, Lord, gusto kong maitaas ka sa buhay ko. Gusto ko na maging proud ka sa akin. Gusto ko na kapag humarap ako sa iyo, Lord, titingnan mo ko ng may kagalakan kasi makikita mo na namuhay ako ng may pagsunod, ng may pananampalataya, ng may pag-ibig, Panginoon. So sabihin po natin, kausapin po ngayon natin ng Diyos. Nakikinig ang Diyos. Alam niya lahat ng mga pagkukulang natin. Alam niya yung mga bagay na hindi natin nagagawa. Alam niya yung mga kahinaan natin, maging ang mga kasalanan natin na tago at hindi alam ng iba, nalalaman ng Diyos. Pero kapatid, alam mo ba ang maganda sa ating Panginoon? Kahit na hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal niya at pagpapatawad, dahil paulit-ulit tayo nagkakasala, hindi niya tayo tinitingnan sa kasalanan natin. Dahil tinitingnan niya tayo, na tayo'y kanyang mga anak, na lubos niyang minamahal. At gustong sabihin sa iyo, kapatid ng Diyos,
napakalayo man ang tinakbo mo, napakalaki man ang mga pagkakasala mo sa paningin mo, higit pa rin mas malaki ang pag-ibig ko para sa iyo. Kahit paulit-ulit kang magkasala, paulit-ulit kitang patatawarin, anak. Paulit-ulit kitang mamahalin. Yung mga pagsubok na nararanasan mo ngayon, yung mga kabiguang nararanasan mo ngayon, parte yan ng maganda kong plano para madala kita doon sa plano ko kung saan makikita ng tao na napakalaki na ng improvement sa buhay mo. Lahat ng nararanasan mo ngayon ay parte ng magandang plano ng Diyos para dalhin ka doon sa lupang pangako. Yung pangako kung saan magagamit ka. Yung lugar kung saan yung testimony mo ay mag-i-encourage ng iba. No? Lumapit ka sa Panginoon. Hinihingi ko na sino pa man ngayon sa oras na ito, nangusap ang Diyos sa puso mo, na-convict ka, naramdaman mo na, Lord, patawad. Marami akong kasalanan. Lord, patawad. Paulit-ulit kitang sinusuway, God. Pero, God, sa panahon na to, sa oras na to, God, inaamin ko makasalanan ako, God. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa anumang galing sa iyo, Lord. Ngunit gusto kitang mapaglingkuran, God. Gusto ko yung buhay na to, magamit ko para may taas ang pangalan mo, Lord. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang at kasalanan ko, Lord. I-lead mo ako. I-guide mo ako na makapamuhay ng ayon sa kalooban mo. Sama-sama mo nating sabihin sa mga hindi pa tumanggap kay Kristo na, Jesus, naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin sa kabila ng mga kasalanan ko at tinatanggap kita bilang aking Diyos. Ikaw ang manahan, umupo sa trono ng aking puso at ikaw ang manguna sa buhay ko. Isinusuko ko ang buhay na to sa iyong mga kamay, Panginoon. Yan lang ang kailangan natin. Pagpapakumbaba, pananampalataya at kikilos ang Diyos para baguhin ang iyong buhay. Ngayon na pinatawad ka na ng Diyos, kung humingi ka ng tawad, umasa kang babaguhin ka ng Diyos. Ngunit umasa ka rin na sisikapin ng kaaway na ilayo kang muli sa Panginoon. Pero wag mong kalilimutan ang identity mo sa Panginoon, na ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, na ikaw ngayon ay pinatawad na ng Diyos. Ano man ang nagawa mo, nakalimutan na ng Diyos, kapatid. Ano man ang nagawa mo, pinatawad na ng Diyos. Ikaw ay panibago ng tao. Magsimula ka ng bagong buhay, nakasama si Kristo. Gamitin mo yung buhay na yan para mapaglingkuran ang nag-iisang Diyos na sa'yo na hindi sumuko kahit kailan. Na sa'yo na patuloy na nagmamahal, na sa'yo na nangako na hindi ka iiwan ni pababayaan man kailanman. Maraming salamat, Panginoon. Alam kong ano man ang nasimulan natin sa buhay ng mga taong narito ay pagpapatuloy mo, God, dahil ikaw ay tapat sa mga pangako mo, Lord. Salamat po, God, in Jesus' mighty name. Amen.